Another day mga kamanok, andito na naman tayo sa segment natin na tanong mo, sagot ko. So ito po ang tanong ni Sir. Good PM Idol, tanong ko lang sana ano magandang gamot sa nangihinang paa ng sirama. Sana masagot Idol, salamat. Bago tayo dumako sa topic natin ngayon, syempre mag-intro muna tayo ng konti. So let's go! Joe Jan Sarama! So bakit nga ba mahina ang paa ng manok? So alamin po natin yung sanhi at solusyon. So bilang mga nag-aalaga ng manok, isa sa pinaka nakakabahalang makita ay ang manok na hirap maglakad o pika. Madalas nating iniisip na baka dahil ito sa edad, pero madalas may mga malalim na sanhi ang pangihina ng kanilang mga binti o paa. Magbibigay po ako ng mga pangunahing dahilan kung bakit nangyayari ito. So ang number 1 po dyan, kakulangan sa nutrisyon o yung nutritional deficiency. Ito ang pinakakaraniwang sanhi po. Ang manok po, lalo na yung mga mabibilis lumaki like na mga broilers, ay nangangailangan ng sapat na calcium, phosphorus at vitamin D3. Ano ang nangyayari? Kapag kulang sa vitamina, hindi tumitigas ng maayos ang kanilang mga buto. Resulta nito ay pagbaluktot ng binti o kaya naman ay paglambot. Number 2 po dyan yung pamamahala sa kulungan o management issues. Minsan hindi sa manok ang problema, kundi sa kanilang kapaligiran. Ang una dyan yung basang sahig. Ang ammonia po na mula sa basang dumi ay nagdudulot ng foot pad dermatitis o yung sunog na talampakan. Masakit ito kaya ayaw tumayo ng manok. So yung pangalawa dyan, sobrang init. Kapag mainit, bumibilis ang hingal ng manok na nagre-resulta ng respiratory alkalosis na nagpapahina ng kanilang mga buto. At ang pangatlo dyan, yung sikip ng kulungan. Walang espasyo para makagalaw at makapag-ehersisyo ang mga binti ng ating mga alagang manok. Paano ba ito maagapan? Siyempre, check the litter o yung panatilihin nating tuyo ang ilalim o yung beddings ng ating mga alagang manok. Ang pangalawa, tamang supply ng bitamina. Huwag po nating tipirin sa feeds. Siguraduhin po nating may access sila sa malinis na tubig na may electrolytes. So ano ba ang pwedeng ibigay natin na may electrolytes? Siyempre, ang pwede po nating ibigay ay Vitamin Pro, water soluble ng bottle cap. So kompleto recados na po ito. Ito po ay multivitamins, minerals, B-complex, electrolytes, amino acids at probiotics. So narinig nyo yung electrolytes. So yan ang kailangan ng ating mga manok sa ganitong sitwasyon. Number 3 po dyan, huwag hayaang ma-stress. Iwasan po natin yung sobrang init sa loob ng kulungan. So paano ba natin may iwasan? Siyempre sa pamamagitan ng tamang ventilasyon. At ang pang-apat po dyan ay obserbahan po natin yung kilos. So kapag nakakita po tayo ng nakahiga na lang at ayaw tumayo, ihiwalay na po natin kagad o yung isolate para hindi na po matapakan ng ibang manok at mabigyan ng kaukulang gamutan. Lagi po nating tatandaan ang pagiging alerto sa pagbabago ng kilos ng ating mga alagang manok ay ang susi para hindi po mauwi sa malaking problema. Ang maagang aksyon ay katumbas ng mas malusog na manukan. Sana po nasagot ko po ang katanungan nyo sir kahit papaano. Sa may mga gusto pong itanong, i-PM nyo lang po ako at pipilitin ko pong masagot sa abot ng aking makakaya. So yun lang po, happy breeding po.